Pagdating ng panahon, kapag tayo ay nasa langit na at tatanungin tayo ng mga anghel, Brother Noel, bakit ka narito? Wala tayong ibang isasagot sa kanila, kundi dahil sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang dahilan kung bakit tayo ay mayroong access patungo sa langit. At siya din ang dahilan, kapatid, kung bakit tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan, kaluwalhatian, at pagsamba ay hanggang sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa pagpapatuloy ng ating gawain, tayo ngayon idadako sa ating Bible study na ating isinasagawa tuwing linggo, no? Na ating ginawang kultura ng ating iglesia upang ang mga mananampalataya kay Kristo dito sa iglesia na ito ay mas lalong mapalago ang kanilang mga kaalaman patungkol sa mga salita ng Diyos. Natapos natin, kapatid, sa ating series ang mga katangian ng Diyos, na ang Diyos sa kanyang katangian, siya ay Diyos na makapangyarihan at wala nang mas hihigit pa sa ating Diyos sapagkat ang Diyos natin is omnipotent. He is all power. He is omnipresent. Kahit saan dako nandun siya. And is also omniscient. Lahat ng bagay ay alam niya. At ang Diyos natin bilang omni na Diyos, altogether powerful, altogether wisdom, alam na niya kung ano yung mangyayari sa kinabukasan bago pa natin malaman kung ano yung mangyayari. Lahat ng bagay sa mundo ito ay nakaplano ayon sa dakilang karunungan ng Diyos na naglikha sa atin. At ngayon, kapatid, if you're not aware, today celebrates the Palm Sunday, yung Lenten season na ginagawa ng all Christians in the whole world, no? That is 1 week, the last week of our Lord Jesus Christ dito sa mundong ito. And it was on a Sunday that He entered Jerusalem, no? Nung papasok si Kristo sa Jerusalem, He was riding a donkey. Alam naman natin kung bakit siya sumasakay ng isang asno, dahil ito ay the propesya sa Book of Zechariah, no? Si Prophet Zechariah, na ang magliligtas ng Israel ay papasok sa Jerusalem na nakasakay hindi ng kabayo, kundi nakasakay ng asno. That is symbolizing that the king who is coming, the Messiah, is someone who is filled with humility. Isang hari na puno ng pagpapakumbaba, no? At itong hari nito na papasok sa Jerusalem ay sinalubong ng mga Hudyo na may hawak na palaspas, no? At ito yung ginagawa nila sa tuwing mayroon dumarating na hari na magliligtas ng kanilang bansa. At ang tingin nila, si Kristo yun. Sino yung kalaban nila ng mga oras na yun? Sino yung empire na sumasakop sa Israel ng mga oras na yun? The Empire of Rome, yung Roman Empire. So, akala ng mga Hudyo, si Kristo ay dumating upang masakin ang mga Romano. Pero hindi nila alam na hindi naman yun yung misyon ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga nung sila nilang, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest, akala nila itong si Kristo ang magliligtas sa kanila mula sa kapangyarihan ng mga Romano. Pero hindi. Kaya nga nung si Kristo ay ipako na sa krus ng Kalbaryo, isa ang mga Hudyo, actually karamihan sa mga Hudyo, ang nagsabing ipako siya sa krus. The same people na sumalubong sa kanya nagsasabing Hosanna in the highest are also the same people that shouted during the trial with sa pangalan nun? Barabbas, sorry. Na nagsasabi na ipako siya sa krus ng Kalbaryo. Kasi hindi na nakuha kay Kristo yung inaasahan nilang makuha mula sa Kanya, na siya ang magpapalaya sa kanila
mula sa kapagpangyarihang bansa ng mga Romano. Pero hindi nila alam na hindi naman yun yung misyon ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Ang misyon ng Panginoong Jesucristo, hindi upang palayain ng mga Hudyo mula sa pagkaalipin nila sa mga Romano, kundi palayain lahat ng mga makasalanan mula sa pagkaalipin nila sa dyablo, sa mundong ito, at sa kanilang mga sariling laman. Ibig sabihin, He came to seek the lost, and He came to forgive our sins. Yun yung reason kung bakit meron tayong Lenten season, to celebrate yung passion ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Despite na alam niya siya ay mamamatay, ginawa niya pa rin ito without second thoughts for us to be saved. Kaya ang pabagat natin pag-aaralan ngayong umaga na ito is the suffering servant. Ang hari na buwaba sa mundong ito, bagamat siya ay Diyos, hindi na ito ay dalintana na isang bagay na kanyang panghawakan. Siya ay nagkatawang tao upang siya ay maging alipin at upang ibigay niya ang kanyang katawan bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Siya ay nagdusa bilang tagapaglingkod ng mga taong hindi karapat-dapat makuha ang kaligtasan ito. Ang pabagat natin pag-aaralan is the suffering servant. So Mark chapter 10 verse 45, nasasabi dito, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." This speaks wonders, kapatid. The King of Kings and the Lord of Lords ay nagkatawang tao, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod sa mga taong hindi karapat-dapat na paglingkuran at ibigay kahit ang kanyang mismong buhay sa mga taong hindi karapat-dapat makakuha nito. No? This is grace over grace. That's why the description of John chapter 1 sa ating mahal na Panginoon Kristo, He is grace, abounding grace. Isang biyayang umaapaw. Dahil ang gagawin na misyon ng ating mahal na Panginoon Kristo dito sa mundong ito ay para sa mga taong hindi karapat-dapat na makuha ito. Today is Palm Sunday, but I will not be covering Palm Sunday because it's a well-known general knowledge, no? That the triumphal entry of our Lord Jesus Christ sa Jerusalem means tinanggap na ng Panginoon na siya ay mamamatay na at ang oras ay malapit na at siya ay magbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga ililigtas, para sa kanyang mga tupa. Kaya I will be covering today what is Monday, Thursday, and what is Good Friday because that is very important. Noong Monday, Thursday, kapatid, noong Webes, nung mangyari bago ipakot ni Kristo sa krus ng Biyernes, meron siyang ginawang tatlong bagay. The washing of the feet, naglinis siya ng paa ng mga disipulo. The Last Supper that we will be celebrating later as the Holy Supper. And the prayer to the Father at the Garden of Gethsemane. This is very important kasi these are the three highlighted na mga bagay na ginawa ng mahal na Panginoon sa Kristo bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo. Well, of course, on Friday, doon pinako ang Panginoon. First, let's tackle the washing of the feet. That is John chapter 13, verse 1 to 17. Basahin ko na lang ng mabilis, kapatid. Bago magpista ng Pasko, that is the Passover, that is celebrated by all the Jews. Noong panahon kasi ni Moises, kapatid, naalala niyo yun, ang darating the angel of death. Ang sabi ng Diyos, na maglagay sila ng dugo ng kordero or the blood of the lamb sa kanilang mga doorstep. It doesn't really matter kung yung mga tao na yon ay mga Hudyo o yung mga Hentil. As long as the blood is there in the doorstep, hindi sila mamamatay. Hindi mamamatay ang kanilang mga firstborn. Hindi sila maapektuhan ng angel of death. That is a thing that's celebrated. That's why it's called the Passover. It's because the angel of death passed over them. Hindi sila pinakialaman. Nilagpasan sila. No? Kaya tawag na rin Passover. No? And the reason why they were passed over by the angel of death is because of the blood of the
lamb. That is very important because that is symbolizing that there is a Lamb of God, and with His blood, and in His blood, we will also be passed over by the angel of death, and we will be given eternal life. This is very important. This is parallelism from the Old Testament. John 13, verse 1 to 17. Bago ang pista ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang oras, may malapit na siyang mamatay, ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. This is very important. Kasi sabi dito na minamahal ng Panginoon Jesucristo yung mga sa Kanya. Yung mga wala sa Kanya ay walang pagmamahal mula kay Kristo. This is very important kasi again, Christianity is not universal. Hindi po lahat ng tao ay mahal ni Kristo. Tangi yung mga na kay Kristo lamang na mayroong pagmamahal na magliligtas sa kanila. Pero mahal din naman ni Kristo lahat ng mga tao in a sense na He created them and given them common grace. Humihinga ka dahil mahal ka ng Diyos. Namumuhay ka ng matiwasay dahil mahal ka ng Diyos. Pero ang kaligtasan ng inyong kaluluwa ay eksklusibo lamang sa mga tunay na mga Kristiyanong na kay Kristo Jesus. At sinasabi dito ni Kristo, yung yamang minamahal niya ang sarili kanya, yung mga ibinigay sa kanya ng Ama, sila lamang ang mamahalin ni Kristo, kanilang kaluluwa ay kanyang mamahalin hanggang sa katapusan. This is salvation. This is soteriology, no? We are talking about salvation of the soul here. Hindi po kaligtasan ng physical na pangatawan, but this is the salvation of the soul. 2. Na oras ng hapunan, inilagay ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipagkadulo ang Panginoong Jesucristo. Meaning ang Diablo na ay inutsakan na si Judas na gawin na niya kung ano yung kanyang misyon. 3. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay. Alam na ni Jesucristo na ito'y mangyayari talaga sapagkat ito ang kanyang misyon. At siya'y nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. Meaning that the will of the Father and the will of the Son are one. Yun din yung sinabi ni Jesus sa John chapter 10. Me and the Father are one. They have their own will, but whatever the will of the Father is the will of the Son. No? 4. Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Meaning, identify kayang katawan ng tuwalya. Pagkatapos ay nagsaling siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at pagkatapos ay punasan ng tuwalya na nakabingkis sa kanya. Bigyan natin ito ng konting context. No? Ang mga Hudyo, kapatid, which is the ancient Israelites, nakatira sila sa maladisyertong lugar. Maraming alikabok, maraming dumi, maraming putik. Bago sila pumasok sa kanilang pamamahay, meron silang ginagawang parang kultura nila na naguhugas sila ng kanilang mga paa. Usually, kapag ikaw ay isang mayamang Hudyo, meron kang alipin. At yung alipin na yon ang maghuhugas ng paa para sa iyo. No? Pagdating mo sa bahay, uupo ka sa iyong terrace bago pumasok sa bahay mo, tapos mayroong alipin na darating sa iyo, magdadala ng planggana ng tubig at tuwalya at hugasan ng iyong mga paa. Trabaho ng alipin na gumawa ng mga bagay na ito. Kaya nga yung mga apostol, nung makita nila ang kanilang guro, ang kanilang Panginoon, ang kanilang pinaglilingkuran na ating mahal na Panginoon Jesucristo, na siya'y kumuha ng tuwalya, ng bigkis, at lumuhod sa kanilang harapan upang linisin ang kanilang paa, silang lahat ay nagulat. Sabi sa 6, lumapit siya kay Simon Pedro, ang alipin ay lumalapit sa kanyang huhugasan, di ba? So, ang Panginoon mismo ay lumapit sa kanyang alagad, si Pedro, na nagtanong sa kanya, Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Sumugot si Kristo sa kanya, sinabi, ang ginagawa ko ay hindi mo pa naunawaan ngayon. So, there is a significance in the future.
Ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. Meaning, after the mission of our Lord Jesus Christ, malalaman niya kung bakit niya ito ginagawa. Na ang isang guro, na isang Panginoon, ay nagpakaalipin at pinaglingkuran ang kanyang mga alagad. 8. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi mo huhugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. This is discipleship, kapatid. I'm going to manifest it now. A master will always have a disciple. And the disciple will always serve the master. Pero kahit may master and mayroong disciple, the master serves his disciple through what? Teachings, guidance, direction. At ganyan yung ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi niya ipinakita sa kanyang mga disipulo na siya ay kailangan paglingkuran. Na ganun lamang yung relationship ng isang guro o isang Panginoon sa kanyang mga alagad. Na dapat paglingkuran lamang ang Panginoon. No. Kahit ang Panginoon, kahit ang guro, kahit ang nakakataas, ay paglilingkuran din ang kanyang mga alagad. This is the very image of our Lord Jesus Christ that exudes humility. Ang Panginoon Jesucristo ay isang Panginoon na mapagpakumbaba. No? Kaya sa Philippians chapter 2, sabi doon, great is the humility of our Lord Jesus Christ na bagamat siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao, at ginawa niya yung mga bagay nito para sa atin. That's why nung ginawa niya yung mga bagay niya, He was given the name above every name. Ano yung pangalan na yun? Adonai, Lord, the Sovereign One. It's the title given to God alone. It was also given to our Lord Jesus Christ. So every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is what? Lord, Adonai, to the glory of the Father. Meaning, He's doing this, He's serving His servants to glorify God Himself. Kaya ito ginawa ng Panginoon upang maging kabahagi din tayo ng Kanyang paglilingkod. Remember the Great Commission? Kaya sabi niya, this will happen. Malalaman mo ito, Pedro, pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon. Why? Because this is the Great Commission. If the Lord Jesus Christ served us, then it is our time now to serve others. Kaya si Pedro was the first father of the Church of Christ. It is because of this, no, that he was the first apostle to be washed by the feet of the Lord Himself. Kung hindi kita uhugasan, sabi ng Panginoon kay Pedro, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Ano kasi yung verse 1? Gagawin ito ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga pinamahal. This is the very important indicator that God loves you. If God served you with someone like a pastor or someone who is a mentor or yung mga kapatid mo ay Kristo na pinangangalagaan ng iyong kaluluwa, it shows that God loves you. That Christ loves you. Kaya kung meron pong mga kapatid kay Kristo na patuloy kayong pinafollow kung hindi kayo nakakapag-attend at pilit kayong pinabahagi ng Ebanghelyo, it is not because gusto ng tao na yun na ipakita sa iyo na mas banal siya kaysa sa iyo. No. Ang gusto ng tao na yun na maligtas ang iyong kaluluwa. Mahal ka ng tao na yun. This is also the same reason bakit natin ginagawa yung evangelistic approach, no? Na bawat tao ay kailangan paglingkuran natin. So sinabi sa kanya ni Pedro, kung hugasan mo yung aking paa, Panginoon, hugasan mo na yung buong katawan. Yung kamay ko sa ulo ko, please, kasi gusto kong malinis. Yun yung gusto ni Pedro, no? Kasi alam ni Pedro, pati ni Pedro na siya ay isang maruming tao. Ano sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya? Ang napaliguan na ay hindi na kailangan hugasan maliban ang kanyang mga paa sapagkat malinis ng lubos. This is very important, again, because this is mirroring that the washing of the feet and the blood of Christ is effective once and for all. Meaning kung nahugasan ka na, hindi ka na kailangan hugasan pa ulit. No? That the blood of Christ, if you believe in our Lord Jesus Christ, you're washed by His blood, and that is effective
for your salvation. Hindi na kailangan pang hugasan ka ulit ng dugo ng Panginoong Jesucristo. A once and for all sacrifice is enough for all the sins of the world. No? At is namin Panginoong Jesucristo na napaliguan na ay hindi na kailangan pang hugasan. Maliban ang kanyang mga paa sapagkat malinis ng lubos. Kayo malilinis, ngunit hindi lahat. Bakit niya sinasabi ito? Meaning ang Panginoon ay pumipili ng mga tao gusto niyang linisin o iligtas. Sino yung isa na hindi nalinis? Si Judas Iscariot. Although he was chosen by God to be an apostle, he was never chosen for salvation. Kaya makikita mo dyan, kapatid, that lahat ng mga tao nandun sa huling hapunan ay naligtas maliban sa isa. 11. Sapagkat nalalaman niya kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niya, hindi lahat sa inyo ay malilinis, which is si Judas. Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinawag niyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. Di ba? Pinaglilingkuran ka. Kung ako nga, if I am, na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat din maghugas ng mga paa ng isa't isa. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon, no? Because He showed humility. Now it is our turn to show humility to others. Kahit si pastor should serve you as the sheep ng church ito. Sapagkat ay binigyan ko ng halimbawa sa amin ng Panginoon. This is showing us na siya ay isang Panginoon na nagpapakumbaba upang gawin din ninyo sa ginawa ko sa inyo. Nagawin din natin sa ating mga disipulo, sa ating magiging mga kasama kay Kristo, na paglingkuran din natin ang ating mga kapatid tulad ng paglilingkod ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kalotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Again, mayroon pa rin hierarchy. Hindi magiging dakila ang alipin sa Panginoon. At kailanman, ang sinugo ay hindi magiging dakila kaysa nagsugo sa Kanya. This is giving a hierarchy. Meron pa rin hierarchy, may alipin pa rin at may Panginoon. Pero ang relationship ng alipin sa Panginoon is hindi lamang dapat ang alipin ang naglilingkod sa Kanyang Panginoon. Kundi ang Panginoon din o nakataas din ay kailangan paglingkuran kahit ang kanyang mga alagad. That is the washing of the feet. And that's why it's entitled The Suffering Servant. No? Because the Lord did not come here on earth to be served, but to serve. Kung malalaman niyo ito, mabagal ito, mapapalad kayo kung iyong gagawin. Ang paghugas ng paa ni Kristo sa kanyang mga apostol ay nagpapatunay na siya ay dumating hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod ayon sa kalooban ng nagsugo sa Kanya. And ladies and gentlemen, itong pagpapakumbaba ng anak na ito ay mayroong epekto. Ang pagpapakumbaba ng anak ng tao para sa kalinisan ng kanyang mga pinili. No? This is mirroring na ang humility ng Panginoon will result to the cleanliness o yung paglilinis ng mga maruruming tao. Pangalawa, the Last Supper. Yung gabi na yun, kapatid, meron silang sinaselebrate na tinatawag natin Passover. Of course, yung Passover na yun, kung sinaselebrate mo, pag may celebration, dapat mayroong pagkain. No? Usually, ang ginagawa nila, pag sinaselebrate nito Passover nito, mayroong meat, tapos mayroong unleavened bread, which is yung para hostia, na walang yeast. Tapos mayroong wine. No? Kasi nga, it's a feast, no? Para siyang pista para sa mga Hudyo. No? So, nagsa-celebrate sila ng tinatawag natin Passover. At of course, yun na yung pinakahuling hapunan ni Kristo. No? Tapos habang nagsa-celebrate siya ng Passover, you will see na mayroong mga parallelism na mangyayari dito. Let's see Luke chapter 22 verse 14 to 20.
Nang dumating ang oras na inaupo siya sa hapag, at ang mga apostol ay kasama niya. At sinabi niya sa kanila, pinakahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Paskwang ito bago ako magdusa. Kordero in English is lamb. And remember, during the Passover ng panahon ni Moses, ano yung requirement ni God? The blood of the lamb, which is what? Smeared on their doorsteps. And it's the same thing, nung ginagawa sa mga panahon kapatid, yung, alam niyo yung maliit na lamb, yung kordero, maliit pa yan, maliit na sheep, bata pa siya, magiging morbid na ako ng konti. Kilitan din po kaya, kasi na battle. I-train din na kayang daya, hanggang katabilang ko ang daya ng katawan niya. Kasi gawan darugo, itang taba, apo itang gano'n lamang loob, lakoda, kipat kalenda, itang mong kayang laman. Talaman na itang kordero kita, yan ang pwedeng kalanda ita. E di pwedeng kalanda itang tabada, e di pwedeng kalanda lamang luga, kung sedangan po ita, tsaka silaban. Kaya galata. Iba't itang kalanda mo itang laman. This is very important, kasi magiging parallelism siya sa Last Supper. So ito kapatid, ang kordero ng Paskong ito, sabi ng Panginoon Jesucristo, ang siyang kakainin nila. Meaning, yung laman ng kordero, which is yung flesh ng kordero, ang siyang kakainin nila sa gabing yun. 16. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakainin hanggang sa ito'y ganapin sa kaharian ng Diyos. This is Jesus, no, a mirroring ng mga panahon ng panahon ni Moises. At siya'y tumanggap ng isang kopa at nang siya'y makapagpasalamat, sinabi niya, kunin niyo ito at iyong paghati-hatian. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. This Jesus Christ telling us na mamamatay na siya. That's the last hours of His life. Thank you. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol at ibinigay sa kanila na sinasabi, tingnan yung word, ito ang aking katawan na ibinibigay ko dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Itong kapatid na ginagawa ng ating mahal na Panginoon Jesucristo is called transfiguration. This is very important kasi this symbolizes na yung bread na dapat sana yung laman ng isang kordero was symbolized to be yung flesh ng kordero, which is kahit bread siya, iniisip nila na ito ang laman ng kordero. Meaning, nung mga oras na yon, hindi sinabi ng Panginoon sa Kristo na isipin niyo itong bread na ito na isang flesh ng kordero mamamatay. No. Ang sinabi niya, isipin niyo na ito'y aking laman. Hindi laman ng kordero na literal, kundi laman mismo ni Kristo. Isipin niyo na itong bread na ito, itong tinapay nito ay aking laman na pinagputol-putol para sa inyo. Noong unang panahon, kapatid, yung kordero na pinatay nila noong panahon ni Moises o Passover, yung laman na yun, of course, hindi naman nilulutuin ng buo yun. Nakakain po ba kayo ng steak? Yung tenderloin, yung puno-puno ng laman. Yung buong laman ng back, hindi naman nila lulutuin yun. Of course, hindi. Puputulin, parang lumambot. So yung laman ng kordero ay pagpuputol-putol, tapos lulutuin at kakainin. Ganun nila ginagawa yung Passover. Pero ang Panginoon Jesucristo, dahil nga ng mga oras na yun, wala na siguro silang oras na maghanap pa ng kordero na kanilang lulutuin, naghanap siya ng tinapay, which is consistent sa mga panahon ng Passover. At sinabi niya ito, isipin nyo na lang na itong tinapay na ito ay ang aking katawan. Hindi sinabi, isipin niyo na itong tinapay ito ay katawan ng kordero. No? Sinabi niya, isipin niyo na ito'y aking katawan na ibinigay dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ladies and gentlemen, dito sinasabi ng Panginoon Jesucristo, alam niyo ba
yung kordero noon na sineselebrate natin Pasko ngayon. Ang kanyang dugo na siyang inilagay sa pintuan na nagdulot ng buhay sa mga tao na iyon is the same ngayon, oras na ito. I am the Lamb of God. Nung si John the Baptist, nung makita niya ang ating mahal na Panginoon Kristo sa malayo, meron siya sinabi, Agnus Dei, behold, the Lamb of God, who will take away the sins of the world. Now, this is mirroring right now kung anong ginagawa ng Panginoon Kristo on the Last Supper. I am the Lamb of God. At yung laman ng lamb na yun, yung laman ng kordero na yun, ay inyong kakainin ngayong gabi na ito bilang pakikibahagi sa aking magiging misyon. Ano yun? Na mismong kanyang laman ay kanyang gagamitin bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya sabi niya, ito ang katawan na ibinigay ko sa inyo na pinuputol-putol at sinabi nito, ang katawan na ibinigay dahil sa inyo, gawin dito sa pag-aalaala sa akin. After that, meron siyang ginamit na meron chalice ng oras na yun, which is ang kopa. Pagkatapos nito, ay sinabi niya, ang laman kopa, wine. Sabi niya dito, ang kopang ito ay nabubukos ng dakil sa inyo ay ang bagong tipan ng aking dugo. We will see now the parallelism ng Passover. Nung pinatayin nila yung kordero o yung lamb, iniwalay nila ang kanyang laman at ang kanyang dugo at susunugin ang kanyang mga lamang loob at sa kanyang mga taba at sa kanyang mga fur sa altar. Yung laman kanilang kakainin, tapos yung dugo kapatid ay i-smear nila dun sa tabernacle. Ang dugo kasi ng kordero noong unang panahon, ang siyang naglilinis ng kasalanan ng buong bansang Israel. At ganoon din dito kapatid, sabi ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, that my blood, which symbolizes life, by the way. Noong unang panahon kapag sinabing blood, it symbolizes life or buhay. Kasi sabi ito ating mahal na Panginoon sa Kristo, my blood or my life will be the one who will cleanse you. Ang aking dugo, ang aking buhay, ang siyang maglilinis sa inyo. Ito ang sumisimbolo pagkamatay ng katawan ni Kristo sa krus at pag-agos ng kanyang dugo para sa ating kaligtasan. Namatay ang kanyang katawan sa krus, umagos ang kanyang dugo sa krus, at yun yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan. Kaya nga nagbigay ng utos ang Panginoon, di ba? Nagbigay ng utos ang Panginoon sa Kristo habang siya ay nasa huling hapunan. Sabi niya sa John chapter 13 verse 31-35, nang siya'y makalabas na ay sinabi ni Jesus, ngayon ay niluwalhati ang anak ng tao at ang Diyos ay niluwalhati sa Kanya. Meaning the Father and the Son are one, and the Son will be glorified so that the Father will also be glorified. No? Makita mo dyan the unity of the Father and the Son. Kung ang Diyos ay niluwalhati sa Kanya, if God was glorified in the Son, luluwalhatiin din siya ng Diyos sa Kanya. Then God will also be glorified through His Son. At luluwalhatiin siya kaagad. Maliliit na mga anak, makasama pa ninyo ako ng kaunting panahon. Ang ating mahal na Panginoon Jesucristo sabi ito, ako ay inyong hahanapin at gaya na sinasabi ko sa mga Hudyo, ay sinasabi ko sa inyo ngayon, sa pupuntahan ko ay hindi kayo makakapunta, which is papunta sa langit. Isang bagong utos ang sa inyo ay ibibigay ko, sabi ng Panginoon, na kayo'y magbahalan sa isa't isa, kung paano minahal ko kayo, nagmamahalan din kayo sa isa't isa. That is again, that is symbolizing the 10 commandments in whole, in general. That love in itself will solve yung lahat ng mga commandments ni God. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Meaning, malalaman natin kung sino mga tunay na mga Kristyano kung mahal nila lahat ng tao, kahit ang kanilang mga kaaway. Love yourself, love God, love others. That's very important. Love God, that is first, and then love others. That's including your
enemies. Ang huling puno ni Kristo, kasama ng kanyang mga apostol ay nagpapahiwati ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Isang pagmamahal na kayang ibigay ang kanyang katawan at dugo para sa ating kaligtasan. Kaya kanya tayong sinabihan na magmahalan sa isa't isa upang makilala din ng mundo ang pagmamahal ni Kristo para sa atin. Kung kayang ibigay ni Kristo kahit ang kanyang katawan at ang kanyang dugo, binig kanyang buhay para sa atin, ganun din dapat tayo sa ating kapwa-tao upang makita ng mga tao si Kristo sa buhay natin. Third, the Garden of Gethsemane. Of course, after niya magapunan, lalakad na si Kristo papunta sa Garden of Gethsemane. This is before na siya ay arestuhin ng mga Romano dahil sa pagtataksil ni Judas. That is Matthew 26:39. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatirapa at nanalangin na nagsasabi, Aba ko, kung maaari lumampas sana sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Father, let this cup pass through me, not my will, but your will be done. This is recognizing, Jesus Christ is recognizing here that although He is God, He is still God in the flesh. At ang flesh o yung katawan ng tao ay pwedeng matukso ng kaaway. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo dito, hindi sana ng kalooban ng aking laman ang masunod, kundi ang kalooban mo, O Ama, na nais mong mangyari sa buhay ko, ang siyang masunod. This is Jesus recognizing that the flesh in and of itself is corruptible. Pwede pong makorap ang mga laman natin. No? Ang tao, kahit gaano pa siya kabuti, ay mayroong corruptible flesh sa kanyang sarili. Kaya sa Ephesians chapter, this is very important. There are three superpowers sa buhay ng tao kung bakit siya inanatiling patay sa Espiritu. One is the world, na ang mundong ito ay patuloy na magiging hostile sa ating mahal na Panginoon Kristo, sila ay magiging rebelde sa ating mahal na Panginoon Kristo, at patuloy na lalayo, at ang gagawin ng mundong ito, sasabihin ng mundo, halika, samahan mo kami, mas marami kami, mas marami tayo, lumayo tayo sa Diyos. Pangalawa, ang prinsipe ng ipapawid, which is ang Diablo, na siya tumutukso sa mga tao, naghahari sa mga tao makasalanan, na kanilang ama. At the same time, ang misyon ng Diablo ay upang putulin ang iyong relasyon sa ating mahal na Panginoon Kristo. At ang pangatlo ay ang iyong sariling laman. Na sinasabi dito ng Biblia na alam ni Kristo na ang kanyang laman, kung ito'y masusunod, hindi na niya itutuloy yung mangyayari sa kanya. Imagine that. Lahat ng galit ng Ama ay ibubuhos sa kanyang laman. Lahat ng galit ng mundong ito ay ibubuhos sa kanya. Lahat ng kasamaan ng mundong ito ay ibubuhos sa kanya. Hindi biro-biro yung nangyari sa kanya. Binugbog siya, tinansyakan, sinaksak, pinako, pinagod. Ang daming ginawa kay Kristo. Kung masusunod ang kanyang laman, of course, mag-back out yun. O yung nakagupin na niya, ipabakuna ko po ng pandemic. Baka pila tamo eh. Punta malapit ang ma-inject. Kahit bisa ka mag-back out eh. Kasi balo mo masakit. Di ba? Alam din ng Panginoon sa Kristo yung kanyang mararanasan. Masakit yung kanyang mararanasan. Why? Kasi lahat ng galit ng Ama sa langit ay ibubuhos sa Kanya. Pero kahit alam niyo yung mangyayari yun sa Kanya, humingi siya ng kalakasan mula sa kanyang Ama. Sabi niya, Father, not my will, but your will be done. Let's go to the Lord's Prayer. Sino po yung may alam ng Lord's Prayer? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. And ano yung sunod? Very good. Thy will be done. Kung anong kalooban ng Diyos ito yung mangyari,
Sa mundong ibabaw lang ba? No. On earth as it is in heaven. This is recognizing that God is sovereign. At kung mahina tayo at manghihina tayo, dahil ang Diyos ay control sa ating bagay, humingi tayo ng kalakasan sa Kanya so that His will be done in our lives and not our will. Marami na akong testimony dyan, kapatid. If you really want to know the will of God in our lives, lalo na sa aming mag-asawa, na wala pa kaming anak hanggang ngayon, that is our will to have a child, but it is not God's will yet. We don't know. But we remain faithful to God because God remained faithful to us. Ito yung mga ginagawa namin, kapatid. We are aligning our will to God. And this is also yung ginagawa ni Kristo ngayon. He is aligning His will to the will of the Father. Remember, John chapter 10. Me and the Father are one. Whatever the will of the Father is, it is also my will. This is the Panginoon Kristo. Pinili ni Kristo ang kalooban ng Ama para sa Kanya. Pinili niya magdusa para sa atin. Pero siyang two choices. Mag-back out o magdusa. To have a good life or to suffer for us. But God chose Him to be the suffering servant. Pinili niya magdusa para sa atin. The suffering servant chose the road to Calvary. So, next is crucifixion. Kinabukasan, di ba? Actually, dating habang nananalangin si Kristo doon, pagpapawis na siya ng dugo. Kung makikita niyo, babasahin niyo yung text. Pagpapawis na ng dugo ang ating mahal na Panginoon Kristo, that is recognizing na ang mangyayari sa Kanya ay hindi kaya ng Kanyang katawang tao. No? Alam niyo ba yung condition na yun? Yung condition yan Ang tao sa sobrang stress niya, kaya sa tubig yung lumalabas sa kanyang pawis, dugo yung lumalabas sa kanyang pawis. This is a very rare occurrence sa isang buhay ng tao unless you are extremely stressed. Noong mga oras na yun, ang Panginoon sa Kristo, He is extremely stressed. Na-stress siya. Why? Kasi alam na niya na ang galit ng Diyos na naglikha sa tao, lahat ay ibubuhos sa Kanya. Imagine that. Walang tao lamang ang makatanggap ng kaparusahan yan. Kung hindi ka tao, na Diyos din. This is the hypostatic union of Christ. So, why was Jesus crucified? Bakit siya kailangan may bakos na krus? Ito yung sinabi ni Pablo sa Romans chapter 3, verse 21 to 26. Subalit ngayon ay ipinakahayag ang pagiging matuwid ng Diyos, meaning the judgment of God at ang pagiging just, no? Nahiwalay sa kautusan at pinagtuhanan ng kautusan ng mga propeta, meaning this the fulfillment of the law and the prophets. But what's the law and the prophets? The Old Testament. So sabi dito ni Paul that this is the fulfillment of the Old Testament, na kailangan ang judgment ni God ay mangyari. Ganito, ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Ano yung problema natin? Yabang ang lahat ng tao ay nagkasala, walang matuwid, walang kahit isa, lahat tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So walang matuwid sa atin. Hindi mapufulfill ang katuwiran ng Diyos unless mayroong isa na gagawa ito para sa atin. Diba? So, ito na yung definition of sin. If you fall short of the glory of God, hindi mo naluluwalhati ang Diyos sa buhay mo, you are sinning. 24. Sila ngayon ay ituturing na ganap, meaning tayo ay magiging ganap na matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya bilang kalooban sa gift sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. When you say pagtubos, kapatid, kapag aaralan natin ng Christology, this the first subject, that is redemption, kapatid. Sa sinabi ng pagtubos, meaning may pagkakautang tayo, which is ang ating kasalanan, at kailangan mayroong magtubos ng ating pagkakautang upang tayo makalaya sa pagkakautang na yon.
Kapag ikaw nakalaya sa pagkakautang ngayon, ikaw ay balaya na at hindi ka na alipin kung sino ka man nagkakautang. In our case, tayo may utang sa ating sariling kasalanan. Kaya tayo alipin ng ating kasalanan. Pero ngayon, tinubos na ni Kristo yung pagkakautang natin ngayon, hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi alipin na tayo ng tumubos sa ating Diyos, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. At makikita mo dito, kapatid, na kanyang dugo at ang kanyang katawan ang siyang iniaalay sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng ating pagkakautang sa ating mga kasalanan. At ito ay kaloob ng Diyos, ibinigay ito ng libre na walang bayad upang ang kaligtasan ng bawat tao ay hindi manggaling sa ating pansariling pagtatrabaho ng ating sariling kaligtasan sa pagkatiling nakapagod. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Kundi ang kaligtasan ay maging ayon sa biyaya ng Diyos na ito ibinigay sa atin ng libre sa pamamagitan ng paniniwala at pagtitiwala natin sa mga nagawa ni Kristo para sa atin at sa mga gagawin pa niya sa mga darating pang mga araw. Or by faith, you have been justified, as Romans chapter 5. Makita mo dito na siyang inialay ng Diyos. Jesus was gave by God bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, dahil naman yung blood, na mabisa sa pamamagitan ng biyaya. Ang kanyang dugo na naglinis ay maging mabisa lamang sa pamamagitan ng biyaya, ng pananampalataya, which is sola fide. By faith alone in Christ is sufficient for us to be cleansed and to be saved, not by works, so that no one may boast. Sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Ito ay kanyang ginawa, again, justify ni Paul dito. Bakit ito ginawa ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang anak upang siya ang mamatay para sa atin? Bakit ito ginawa ng Diyos? Ito ay kanyang ginawa upang ipakita sa atin ang kanyang pagiging matuwid na Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalabas ang mga kasalanan nagawa ng nakaraan upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap na taga-aring ganap ng mga taong sumasampalataya o meron pananampalataya kay Jesucristo. Meaning, ang Diyos, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang kanyang anak ay magdusa para sa atin at bayaran ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo upang mapatunayan niya at maipakita niya sa ating lahat kung gaano siya kahabag-habag at kabuting Diyos sa atin. Na tayo mga makasalanan, kahit hindi tayo karapat-dapat na iligtas ng Panginoon Jesucristo, ibinigay pa rin niya ang kanyang buhay para sa atin. That's Romans chapter 5. Yet we were sinners. Nung tayo makasalanan pa, Christ died for us. Namatay siya para sa atin. Hindi siya namatay dahil tayo matuwid. No, namatay siya dahil tayo yung mga makasalanan. At itong bagay na ginawa ni Kristo na ito, kapatid, is the fulfillment of what God wants us to be saved. It's to be saved by the blood and the flesh of the Lamb, which is our Lord Jesus Christ. Bakit ito ginawa ng Diyos? Upang ipakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Alam niyo yung nangyari ng Friday? Napako sa krus si Kristo at siya'y namatay sa krus noong mga oras na yun. Marami ang nalungkot, umiyak ang kanyang mga disipulo. Kung totoosin, di ba, lahat dapat ng tao ay malungkot. Dapat hindi siya tawaging Good Friday eh. Dapat tawagin siyang, sad and evil Friday. Because it was the evil of man that crucified our Lord Jesus Christ. But this is the perception of many. The reason why it's called Good Friday is this. Ang dahilan kung bakit napako sa krus si Jesus ay dahil ang Diyos ay mabuti. Because God is
good. We already tackled this, no? The communicable attribute that God, in His goodness, will use even the evilness of man as His means to do good to us. Gagamitin niya kahit ang kasamaan ng tao upang ang end game nun ay para sa ating ikakabuti. Romans 8:28. For those who are in Christ and those who love God, all things will be done for our good of those who love Christ. May sakit ka, it is for your good. Nawalan ka ng trabaho, it is for your good. Mayroong layunin ang Diyos, for His wisdom is always in purpose of His goodwill. Ngayon, ang dahilan kung bakit naipako sa krus si Kristo ay upang ipakita niya sa atin na siya ay Diyos na mabuti. God is so good that He is willing to give His only begotten Son as propitiation for our sins. Napakabuti ng Diyos na kaya niyang ibigay, kaya niyang ialay kahit ang kanyang bugtong na anak na kanyang minahal from eternity past, by the way. Before the foundation of the world, the Father already loved the Son. That's very important. At itong, kaya tawag kay Kristo, the Beloved. No? So, He is the Beloved on heaven. The Beloved was given to us. The one who is loved by the Father was given to us as a sacrifice to show that God, even in our evilness, will always remain to be good. God is good. And all the time. Now, alam niyo na yung doctrine na yun. It makes so much sense. He's not good just because nakuha mo yung trip car mo. He's not good just because wala kang sakit. No. God is good because on the cross, He gave His only begotten Son for us. At malaman natin na ang kapurihan ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. So whenever we look at the cross, we don't see the evilness of man, but we see the goodness of God. Dami kanta niya, di ba? All my life you have been faithful, sabi niya. He was faithful not because binigyan kayo ng magandang buhay. No. He was faithful because although you are a sinner, He never let go of you. And He gave His only begotten Son for you. That is the true goodness of God. That's why the Friday, nung na-crucify si Christ, it was not called the Evil Friday. Although it's very gruesome na mamamatay si Kristo sa krus. But this shows that God is good. That's why Friday was called Good Friday. Ngayon, at least, alam niyo na. No? Kasi sabi ng iba, bakit Good Friday? Eh, pinakuha si Kristo, namatay nga siya sa krus, bakit siya good? That's because God is showing His goodness to all of us. Amen? At ako'y magtatapos ngayon, kapatid, that please remember na yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, it is not because gusto niyang ipakita sa atin na kailangan tayo ay mga, magpaka-robot sa Kanya or what. No. In fact, ang gusto ni Kristo, if siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo as a God who chose to be human para ialay ang buhay sa ating mga kasalanan, ganun din, kapatid, na tayong mga na kay Kristo na, tayo din naman ay mag-serve sa mga taong na kailangan din ng kaligtasan. And this is the heart of the gospel. The Lord gave His life for you. Now it is your turn to give your life for the church of Christ. Are you ready? Yes. Are you ready to give your life for the church of Christ? Yes. For the body of Christ? Yes. Romans chapter 12. Brethren, sabi ni Paul, I beseech you therefore, for the grace and mercy of our Lord Jesus Christ, that you present your bodies as a living sacrifice. If our Lord sacrificed His body, let's also sacrifice our body as a living sacrifice for the glory and praise of the Lord who gave His life for us on a Good Friday. Because God is good and all the time.
Father, we thank you for all your word. Maraming salamat o Diyos na pagkabat hindi kami karapat-dapat, kami ay narito upang kayo sa pahinwalatin dahil sa iyong dakilang biyaya. Ipinahayag mo sa amin ng iyong katotohanan at ngayon ay kami ay nananatili ng matatag dahil sa iyong kapangyarihan na paghawakan kami o Diyos sa mundong ibabaw na ito na puno-puno ng kasamaan at kadiliman. Patuloy mo kaming gamitin o mahal na Panginoon bilang ilaw at bilang asin ng mundong ito na nawa kami ay magbigay ng kaunawaan sa mga tao na nangailangan nito at kami magbigay din, mahal na Panginoon, ng magandang pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa lahat ng mga kaluluwang na nangailangan nito. Lahat ay tinamang sa dalangin sa mga pangalan ni Jesus.